sana ang Department of Justice, ang kalihim, attorney, at Saan? sa Czech Republic para ma-check Abay, gastos na talaga. naman. Abay, Correct. gastos na naman. At bilyon ang halaga ng ginastos dyan, attorney. Ay, grabe kayo. Sa ganitong buhay, hirap na hirap ng mga tao, 3 million walang trabaho, gutom na mga tao dahil sa fuel crisis. Travel pa rin kayo ng travel? Siguro nag-business class pa yung Secretary of Justice. COA, pakitingin nga kung nag-business class yan at magkano pinagagastos niyang mga yan. Di ba sinabi ni Senator Marcoleta, ba't kailangan pang pumunta doon at gumastos? Yun na Pwede nga. naman embassy ang mag-check niyan. Total, wala naman pala siya doon. Baka Wala na hindi- siya doon eh. Baka na hindi na alam kung saan paglalagyan ng mga salapi nila, attorney. Yun, nakakaasar talaga. Yung mga Punong-puno. tao, gutom na. Kaya itong gobyerno ni BBM, gastos pa rin ng gastos. Yun ang sinasabi ko, Ate Laila. Abay sa crisis, yung Uruguay, kalahati na lang sa sweldo ang tinatanggap ng lahat ng opisyales. Yung maliliit na empleyado hindi kasali. Dito sa Pilipinas, the only country na nag-declare ng energy crisis, tumatanggap pa rin sila ng mga sweldo, tag 300,000 naman, yung mga undersecretary na yan. Yung mga congressman, almost 300,000 naman. Kaya nga sinasabi ko, sana sa ganitong crisis, yung lahat ng opisyal sa gobyerno na agencies ay kalahati na lang ang sweldong tanggapin nyo. Tapos yung mga senador at congressman, huwag na kayong tumanggap ng sweldo. Di ba? Para yung deficit nyo na talagang yun ang dinidepensa ni Executive Secretary Recto ay mapunta na sa National Treasury at makaraos lang ng ilang bilyon itong ating bayan. At Correct. mabigay ng subsiding tunay sa mga fisher folk, mga mangingisda, mga sa transport. Nagsasaka. Ay, wala na, Ate Laila, wala nang bumibili ng mga gulay dun sa Sobrang sa- taas ng sa presyo ano? ngayon at attorney Oo. ng mga pangunahing bilihin. Kaya ang daing ng mga taong bayan dito sa nangyayari, yung talagang gumawa ng kaukulang hakbang ang gobyerno para maibsan ang ganitong problema. Pero anong sabi nila? Parang walang nangyayari nga ang mga kababayan natin doon sa Nga nga. hinihintay nilang Nga nga. pagtulong para sa kanila. Ay, grabe. Bigas, more than 60 pesos pa rin. Yes. Namimigay na ngayon ng bigas si BBM, pero doon lang din sa mga probinsya ng mga kapatiran niya, allies niya sa politika. Hindi naman namimigay sa Mindanao kung saan mahinang boto niya doon. Galit na nga yung mga sa distrito ni Congresswoman Lian Libiste na yung 200,000 para sa mga barangay, bawat barangay, hindi po sila nakatanggap. Yes. Ibig sabihin, yung bigayan ng bigas ni BBM na sinisingot-singot pa niya, hindi naman po totoong para sa lahat. May pinipili lang po sila. At ito pong ayuda-ayuda ha. Bigyan nila ng 10,000 yung driver, hindi na alam kung kailan na uli yung sunod. So anong klaseng subsidy yan? In the meantime, yung mga Grab driver, for example, taxi driver, jeepney driver, ang inuuwing pera po ay mga 300 pesos na lang a day. Ang Grab driver, sabi nila sa akin, ay lugi sila ng 1,000 to 1,500 every day. Kaya yung iba po, hindi na lang po nagpapasada. Yan ang Kaya, problema. kaya pong isda, mahal din dahil yung fisher folks, hindi na nga sila mangingisda sa malayo kasi yung mahal ng diesel. Di po ba? Ngayon, bumaba ang diesel ng konti, pero hindi na yan babalik sa dati. Kasi ito namang ating bansa na ilang-ilang administrasyon na hindi naganda.